Mula nga po ngayon, papalo na ng hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel habang 120 pesos naman ang gasolina. Sa gitna niyan, siniguro na raw ng Iran na palulusutin ang oil deliveries na pupuntang Pilipinas. Darito po ang report ni Gerard de la Peña. Hikahos na. Mukhang maghihikaos pang lalo ang publiko dahil sa panibagong big-time oil price hike bukas. Sa abiso ng Shell, papalo ng halos 20 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, halos 6 pesos ang itataas, habang ang kerosene, 9 pesos and 10 centavos ang hike kada litro. Ibig sabihin, papalo sa 170 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan, habang 120 pesos per liter ang gasolina. Mula nang pumutok ang gyerang Amerika-Israel laban sa Iran, walang tigil na ang pagsirit ng presyo ng langis. Isa sa pinakatinamaan ang mga kapatid nating tsuper. Ang driver nga ng operator na si Dodong Adlawan, iniwan na siya dahil wala na raw kinikita sa pamamasada. Kahit daw kasi ibinaba na ni Mang Dodong sa 500 pesos ang dating 700 pesos na boundary. Luging-lugi na talaga. Ang ending, siya na lang ang namamasada. Nagbaniho ako kasi pag di ako magbaniho, sa tandang ko to, 70 years old ako, dahan-dahan ako maniho kasi pag di ko imaniho itong jeep ko, wala kami sasaingin. Ang jeepney driver naman na si Jun Almonte, nagpapasalamat na lang sa mga mababait na pasahero. Nung isang araw, may nagbayad sa akin, nagbayad ng 50 pesos. Ang sakay ko naman 2 piso, 2 pasahero lang. From Santa Ana to Paura, sabi, sige naman, 50 pesos. Hindi na niya ako hiningin na suga. Thank you po, sana maraming katulad nyo. Ganun na lang ginagawa namin. Nakaka-recover kami. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang gyera. Pero ang sigurado ngayon, pumayag na ang Iran na ligtas na makadaan ng Philippine-bound vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz, ang daanan ng 20% ng global oil supply. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad-agad bababa ang presyo ng petrolyo. Ang sigurado lang daw sa ngayon ay ang patuloy na pagdating ng supply at stability ng petrolyo sa bansa. Sinigundahan din ito ng palasyo. Ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. Ang pinag-usapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Bagamat wala pang sagot kung ano na ang susunod na solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis, may buwelta si Palace Press Officer Claire Castro sa ilang kritiko na pumupuna kung meron ba talagang Philippine vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. May mungkahi naman si Senator Win Gatchalian para mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Una, ang pagbibigay ng incentive sa gagamit at gagawa ng electric vehicles. At pangalawa, ang pagpapatupad ng fuel rationing at volume cap. So marami na rin bansa ngayon, the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing. No? So kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.